Siyempre hindi. Hindi, sasend ko, sige. Medyo pagpasensyahan nyo na meron ako singaw di ang mapagsalita ng maayos, no? I got you. O, dito ka. Discuss ka sa harap. Sige po. So, meron tayong dito class, dalawang text box. So, yung text box na yan, gagamitin po natin yan as username at saka password. Huwag na kayo magreklamo. Baka sabihin nyo na naman, paulit-ulit lesson natin. Hindi. Iba to. Bago to. Pinapahirapan ko lang lalo. So, dito po, pinagkaiba nito is meron na tayong legit na login at saka sign up. So, dito class, naririnig ba ako sa mic? Naririnig. Dito po, maglalagay tayo ng dalawang button. So, copy-paste, copy-paste. Adjust ko lang. Yan, copy-paste, copy-paste. So, yung dalawang button na yan, yung isa po is for login, then yung isa po is for sign up. Di na ako gagawa ng web page for sign up. Ay, page for sign up. So, parehas lang yung logic. Nakukuha niya class? So, basic logic na, login, tsaka sign up. Next po, ang gagawin natin class is, put up lang po tayo dito sa manage nugget packages po, then search lang po natin yung Newtonsoft. Newtonsoft. Sir, ano yung Newtonsoft? Ito po, pan-JSON decode natin. So, dito po sa sign up, double-click lang po natin class, tapos po i-include po natin yung using Newtonsoft JSON. .json po. Siyempre, bago natin gamitin yung mga functionality ng isa library, make sure to import it. So, sa C++, include dito po using, sa Dart import. O kung ano naman pa tawag dito. Next po, dito po class, magde-declare po tayo dito ng string path o kaya string file name. Saan po natin isi-save yung mga data? Anong file name? So, equal po siya sa sabihin nating user.json. Wala naman kayo kilala ng JSON dyan, no? Ang meaning po ng JSON is JavaScript annotation. Ano po yung laman ng JavaScript annotation? Kaya hindi ka na mag-record, okay lang kasi nag-record na ako dito. Mas HD pa. Alis dito, makakakinig ka na. Hindi, ano lang. Hindi naman kita binabawalan. Parang bibigyan na kita reminder na magsasayang ka lang ng pagod. Nakukuha, manood ka na lang. Just relax. So dito po class, user.json, dito po natin lahat i-store lahat ng list map. Basta isipin nyo class, pag sinerch natin yung JSON, no, ito yung nilitaw, no, JSON, JavaScript annotation. Nilitaw po dito class, parang list map lang din. Walang pinagkaiba sa pinag-aralan nyo nung prelim. Ayan, no, pare-pares lang. Oh. Ay, sorry. Open image new tab lang natin para makita nyo. Ayan, sorry, malabo, pero pagtsagaan nyo na. O, ayan, no, meron tayong curly brackets. Tapos, meron po tayong mga paired values. Hindi nyo na kailangan intindihan kasi, sige. Nakukuha, nagagets nyo yung JSON. Okay ka lang. Next po, sige. Resume po tayo again. Ang meaning ng JSON is JavaScript annotation. Sige. Next po. Next class. So usually kapag sign up po kasi, ang ginagawa natin is nag-insert po tayo ng data sa isang files. Tama? So gagawin po natin is, number 1. Dapat po ang gagawin natin is, maglalagay po tayo ng isang function sa taas. So sabihin po natin yung function na sa taas, ang gagawin niya is, void sign up. So void sign up po, ang kailangan niya po is, username, which is string. Then meron din po tayo string for the password. Nakukuha. So ibig sabihin class, yung sign up na yan, i-call po natin sa sign up, dapat po may username at saka password. Kaya dito po class, i-call natin sign up, tapos txt, username, .text, tapos po txt, password, .text.
Tapos po, make sure may semicolon tayo dito. So, bali yung TXT, yung text po galing po sa TXT username at saka text po galing po sa TXT password is mapupunta po dito sa username at saka password ng sign up. Kasi po, kung ano pinapasok natin yung value dito sa sign up, yun po mapupunta dito sa function na to. Review lang naman. Nakukuha. Next po, ang next na gagawin natin is to declare a list. Babalik tayo ulit dito. Dynamic. Dynamic na lang. Para hindi na kayo mas stress. So, ang pangalan po natin dito is user. Is equal po siya sa new list dynamic. Pagbago po, make sure maglagay tayo ng open and close parenthesis. Sir, nalilito ko pa kami. Anong gagawin? I-type nyo lang to, tapos i-type nyo lang ulit to. Parehas sila, oh. Nagagets nyo? Lagyan nyo lang ng new. Nakukuha? So, syempre, ang pangalan ng user na yun, lahat ng users. Yun lang. Next, nag-declare lang tayo. Pero wala tayong gagawin muna dyan. Parang sinabi po natin na string x is equal po sa ganyan lang. Wala. O kaya int y. Ganyan. So, parehas lang po yung logic dito. Wala. Nakukuha? Nag-declare lang tayo kasi gagamitin natin siya mamaya. Next po. Ang gagawin naman po natin is var. Mag-create po tayo ng credentials. Variable po, meaning ng var. Var. Yung var credentials na po yan is equal po siya sa new, then open and close parenthesis, then semicolon. So, gagawa po tayo ng paired values parang map. Pero hindi ko sinabi map. Parang map lang siya. So, saan natin i-store? Username. Is equal po siya sa username. Okay, sige. Hindi na natin pahirapan. User. O, username. Tapos po, lagay natin dito sa next is pass, tapos password. Saan po galing yung username? Dito po, ano po yung magiging key value niya? User. Yung password po dito mapupunta. Magiging key niya po is pass. Mamaya, papakita ko po doon sa user.json. Kung para saan po yung user tsaka pass na to. Nakukuha? Nagigets nyo? Siyempre, maglagay po tayo ng balance is equal po sa 10,000. Para may idea na kayo kung ano gagawin nyo doon sa ATM or any revisions po sa ATM. Kasi, your main objective po is to create a multiple accounts na kung saan si user pwede siya mag-sign up, then meron siya initial value of 10,000, pwede siya mag-pay bills na nakapag-login siya. After niya mag-login, pwede siya mag-pay bills, mag-withdraw, etc. etc. Nakukuha? Nagagets? May paired values po dito, pangalan niya credentials. So, para sabihin natin, parang map po yan. Map, mapa, dictionary, key value, paired values. Nakukuha? Next po. Ang next naman na gagawin po natin is, ano ba po papasok? Ang next na po gagawin natin, since meron na po tayo dito ng var credentials, is, pwede na po natin siyang ilalagay sa, saan? Sa user po. So, paano? Users, dot, add. Ano yung papasok natin? Yung credential. Nagagets ba? Nag-guess yung part na to? Sir, ano yung user? Yung user po yung list. Sabihin po natin dito class, meron po tayong list, pangalan is user. Nag-gets? Tapos sabihin po natin, meron po tayong ano dito class. User, pass, at saka balance. Nag-gets? So, ibig sabihin, kapag nag-add po tayo, sabihin po natin na, ayan, i-tab lang natin. Okay. Yan, naka-tab yan. Meron po tayong paired values dito. Okay. Ganyan na nga lang. Meron po tayong paired values dito, user. Sabi dito, user. Tapos sabihin natin, nilagay natin ni user is admin. Next, meron po tayong pass dito class. Pass. Sorry. Pass. Tapos nilagay ni user, sabihin natin 1, 2, 3. Sige, 0, 0, 0, 0. Nagigets? Tapos po, val. Tapos meron po tayo ditong 10,000. Sorry, naka-integer pala siya. So, nagigets nyo? So, class, ito lang po yun, yung credential. Is equal po siya sa yan. Nagigets nyo yung logic? So, ibig sabihin, class, kapag po si user.add po natin, nilagay po natin si credentials dito, class, ibig sabihin, ito pong map, ipapasok natin dito.
O, sige, nag-add ulit tayo. Ganyan yung itsura. Pero alisin na po natin to. Nagigets ba? Ganyan lang yung logic nito. Ibig sabihin, class, kung ano lang naman ito, ipapasok lang po natin sa user. So, si user po is a list. Nagigets nyo? Seryoso? Sige. Next po. So, since meron na po tayong data, sabihin natin nakalista po siya, no? Pwede na po natin siyang i-write sa isang file. So, paano po? Ganito lang po yan. So, maglalagay lang po tayo ng variable dito. Is equal po siya, sabihin natin user JSON. Is equal po siya sa JSON convert dot serialized object. So, tingnan naman kailangan i-memorize. I-memorize nyo lang po dyan ulit. JSON convert. Kasi po, class, nakalist pa to eh. I-convert po natin into JSON. Kasi po, JSON po yung formatting natin dito. Ayun o, JSON. So, JSON convert that, lagay natin dito is serialized object. So, isi-serialize po natin, class, is si user. Ibig sabihin, class, yung nakikita nyo po dito, i-convert lang po natin into JSON. Para sinabi lang natin string to double. O kaya into double. O kaya into string. O kaya pag sinabi natin 1 tapos 1, kinonvert po natin into string. Kapag in-add po natin siya, magiging 11. Kasi 1 plus 1, 11. Pero kapag kinonvert po natin yung string to integer, pag 1 plus 1, magiging 2 siya. So para ganun lang po yung logic dito. Si ano po, si list po, i-convert lang po natin into JSON. Wala lang, binago lang po natin yung file formatting natin dito. So meron na tayo user JSON dito, no? So, ang gagawin naman natin, class, is file. Nalalagay lang po natin yung file. Huwag nyo po i-tab yung dialog. Ito lang po yung file sa taas. That, write all text. Ano i-write niya? Yung user JSON po. Nagigets nyo, class? So, kung makikita nyo dito, class, may error tayo. Kaya kung babasahin natin, wala po daw tayo naka-specified na location kung saan natin susulat. Naalala nyo po dito yung user JSON, yung file name. Diyan po natin isusulat lahat ng data. So, lagay nyo lang po dyan, file name. Nagagets? So, sige, i-run na po natin to test. So, ano pangalan ng project muna natin? Windows Form App 15. I-access lang po natin file manager class. This PC po tayo, local disk C, tapos, nasa na yon? Users, sorry ulit. Local disk C, users. Tapos po, proceed lang po kayo sa source. Tapos, hanapin nyo lang po dito yung Windows Form Application 15 or ano mang pangalan ng project nyo. So, pag nakita nyo na to, ito na po siya. I-access nyo lang po itong Windows Form 15, tapos binary, debug, makikita nyo na po is yung mga files niya. Pero wala pa kayo nakikita nga na dyan, no? Wala pa kayo nakikita po dyan user.json, di ba? Kasi hindi pa natin nakikreate. Magkikreate pa lang tayo. So, sige, i-run na po natin. Lagay po natin, admin, 1, 2, 3, sign up. Check po natin yung file kung may laman. Ito na po si user. Nagigets? Sige, sir, baka dinaya mo lang yan. Buray natin. Sige, buray natin JSON file, no? Tapos, subukan natin i-sign up ulit. Ayun na si user ulit. Lumilitaw siya eh. Ayan, no? Sir, di namin nakita lumitaw. Sige. Dito, lagay natin dito, tapos sign up. Nagigets nyo? Ayun, nagpapatong-patong siya. Nakukuha nyo yung logic class. So, yan. Marunong na tayo mag-sign up. Sige, i-run natin yung application, no? Puray natin siya. Ganun lang kadali. Sige po, ulit. Lagay po natin dito, no? Sige, Melvin. Favorite number, 99. Sign up. Meron po tayo user. Pangalan niya, Melvin. Pass, 99. Balance, 10,000. So, kung kanina naalala nyo, user, pass, balance, ito po siya. Andito po sa credentials, user, pass, balance. Nagigets? Sige, lagay po natin dito. Sige, Melvin. Ano pang gusto nyo? Alaysa. De, joke lang. Tsaka si Lana.
Tapos pag sinave natin to, sige, save natin to. Class, sige. My BFF, password 143. Sign up natin. Tapos tingnan nyo lang po yung file ulit, class. Buray natin to, alisin lang natin, exit. Ayun Melvin, my BFF. Alay. Melvin, Alay. Alayza, sorry. Wala na. Nagagets nyo? Yun ang meaning nun. Kaya balik natin ulit dito, username. Para di na nakakalito. Password. Tapos, balance. Ano lang, ibig sabihin po, class, ina-add lang po natin to sa credentials. Yung credentials, ina-add lang po natin sa user. So, admin, 1, 2, 3, sign up. Tapos, i-stop mo. Tapos, pag nag-add ako ulit, mawawala na. Kasi nasa variable lang siya. So, ang gagawin nyo, class, ito naman po. Tingnan nyo, ito yung problema, yung sinasabi ni Melvin. Di ba meron tayo existing file dito? Kinlose ko yung application, pero may existing file na tayo dito. Nakikita? Sir, paano pag in-exit mo yung application tapos naglagay ka ulit? Sabihin natin naglagay ako ng random text. Tapos po, 1, 2, 3, 4, 5. Sign up. Next-it natin. Tapos user. Mawawala yung in-input ko kanina. Kasi po, nire-rewrite nyo po yung file. Hindi po natin kinukuha yung list po galing dito sa JSON once na nirun po natin yung application. So, next step naman po natin, class, is i-cascade po natin yung galing po list sa JSON. Kunin lang natin. Kasi lalagay lang po natin siya sa bagong list. So, paano po gawin nyo, sir? Dito po sa taas. Nakikita nyo to? Nakikita nyo yan, class? So, ang gagawin nyo, class, mag-declare lang po tayo dito ng var JSON file. Is equal po siya sa file dot read all text. Anong babasahin nyo yung file? Ito yung file name. Babasahin nyo lang ulit to. Sige, lagay po ang comment dito. Babasahin niya yung text sa loob ng user.json. Tapos po, ilalagay niya sa JSON file. Ito po. So, ibig sabihin, class, lahat ng text na nasa loob nito, ilalagay niya po dito sa JSON file. Nakukuha nyo? Next po. Next naman na gagawin natin, class, naka-JSON file po yan. JSON po yung format. Next na gagawin natin is, ilalagay na po natin siya sa user. I-convert po natin yung JSON to list. Paano gawin yon? So, user po. Ano po user? Ito po, yung dineclare natin kanina. So, user po is equal po siya sa JSON convert dot deserialize object. Ang object po natin is list, then dynamic. Tapos, i-convert po natin si JSON file. Tapos. So, ibig sabihin, si user po, pwede na po tayo magpatong na panibagong data. So, sige, run file po natin. Tingnan lang natin. So, ito po yung original text, class. Nakikita nyo yung original text. Dapat po hindi mabubura yan. Dapat po magdadagdag pa tayo. Exit lang natin, class. Tapos, lagay po tayo admin. 1, 2, 3. Sign up. Tapos po, access lang natin to user. Ayan po. Nagdagdag lang po tayo ng panibagong list. Ay, panibagong map sa list. Nakukuha nyo? Pinag-aralan nyo po nung prelim. Pag-aaralan lang natin ulit dito. Medyo pinadali ko lang nung prelim para di kayo ma-stress ngayon. Alis, nagigets nyo to. Kasi authentication natin dyan for each. For loop. Kasi isa-isay natin. Tapos if-else ulit. Nakukuha nyo? Next po. Yung finals ng ATM, pero may JSON. Kung baga, tuturo ko lang yung concept. Kaya nakikita nyo, may nilagay ako balance Pero gagawa account. Parang Gcash. Pero may initial balance ng 10K.
Kaya sinabi ko sa inyo, yung ginawa nyo nung kay Sir Arcel nung finance, bibasicin na lang natin yun ngayon. Pero mas madali naman sa atin kasi meron na tayong mga objects like... Ganun lang kadali, no? Tapos yan, mangingiyak-ngiyak kayo pag ginawa nyo na. Next! Kailangan ba pagka-account? Hindi kasi, napaisip ko kung maggagawa ka ng account, nag-withdraw ka, 5,000. Magsisave ka yung 5,000 na yun sa Jason. Siyempre, same logic lang dito. Madali na yan, tuturo mo na yun ngayon. So, pay bill lang tayo. Huwag na tayo mag-withdraw, pay bill na lang. So, after po ng sign up class, di ba, pansin nyo, pag sign up, di man lang nabubura, wala man lang user interaction. So, after sign up class, ang gagawin niya po is message box.show, wala na, parang formality lang. Sabihin natin sign up. Yan. Tapos, ang gawin lang po natin sa txt username, that text is equal po siya sa blank. Yan, parang binubura niya lang. Tapos, palitan lang po natin to ng password, ay username, sorry. Yan. So, close lang natin. Tapos po, lagay tayo dito, Melvin. Tapos 1, 2, 3, sign up. Okay. Mabubura siya. Next. Next po is login. May tanong ka? Kayo nang bahala doon. Mag-if else na lang kayo doon. Mag-for each kayo, tapos if else. Kapag po may existing na pong username, ang gagawin nyo is, magpiprint po kayo ng notice na hindi na pwede, na username is already taken. For each lang yon, which is same logic lang po siya sa login. Kasi sa login, chinecheck mo rin na may username dun tsaka password. So, pwede nyo i-apply yan. Nice idea. Class, dapat po sa finance nyo, bawal po yung redundant na username. Hindi, kahit di mo sabihin, yun di papagawa ko kasi yun naman talaga Bakit? Pag gagawa ka ba ng account sa Facebook, dapat pares yung email mo? Hindi. Pag sa Gcash, pares number mo, okay lang mag-duplicate account? Hindi pa din. So, nasa ethics pa din siya. Nakukuha? Sige po, log in. Same logic lang po, class. Babasahin niya po, var JSON file. Is equal po siya sa file dot read all text. Babasahin niya po yung file name. Wala sa GitHub. Next. JSON file po. Ang next na gagawin natin is si user class. Is equal po natin yan kay JSON convert dot deserialize object. Ang object po natin, i-convert po natin siya into list, which is dynamic. Tapos po, ano i-convert natin? Yung JSON file. Ayan, tapos semicolon. Ang dali lang, no? 2 lines lang. So, meron na tayong list dito. Ayan na po yung list natin. Parang ganito lang po siya. Anong next na gagawin natin, class? Maglalagay po tayo ng for each dito. For each var credentials. Sige, lagay natin dito. Melvin. In. Saan tayo kukuha ng data? User. Nakukuha niyo, class? Ibig sabihin po, yung lahat po ng laman ng user, lalagay po natin kay Melvin. Nagagets? Yes. Loop to. Kaso, mas maganda dito, alam na niya kung ano yung limit niya. Next po, yan. Maglulup lang po tayo. Ipiprint po natin. Ilalagay po natin yung mga map kay Melvin. Nakukuha nyo, class? Class, nagigets nyo? Hindi. So, ito po yung user natin, class. Nakikita nyo? Nakikita nyo, class? So, ang gagawin po natin, class, magde-declare po tayo ng string user is equal po kay Melvin. Anong pangalan ng dito, class? Username. Ipipaste lang po natin dito para nung ginawa lang natin nung prelim. Ayan. Ibig sabihin, lahat ng data, kunwari ito po, tsaka to, ilalagay niya po kay user. Parang ginawa nyo lang ng prelim. Next, string, pass. Is equal lang po siya kay Melvin.
Tapos lagay lang po natin password. Nagagets? Oh. Tapos class, double, bal, is equal po siya kay Melvin. Balance. Wala lang, nag-store lang tayo. Yun lang gagawin natin. Next, if else. Ginawa natin dati. So, if the user natin is equal po siya sa txt username.text and pass is equal po siya sa txt, sorry, double equal, forgot. TXT password, naalala nyo pa yan? Mga nakara-activity natin. So kapag daw tama, yung TXT, username at saka password class, makinig kayo. Sa username po kasi natin, lagay po natin is admin. Tapos password natin is 123. So isa-isay niya po. Hanapin niya po yung may username na admin tsaka password na 123. So admin. Admin ba to? Hindi. 123 ba to? Hindi. Next line. So alisin na natin to. Admin ba to? Oo. 123 ba to? Oo. Ibig sabihin, nag-exist po si user. Bali for each po gagawin niya, isa-isay niya lang putol linya na to. Sa sign up, copy-paste mo lang, and then balikan mo lang yung nasa loob ng if-else. Nakakapit mo lang doon sa if-else is your account is already existent. So sa sign up mo, For each mo, tapos same logic lang dito. Pero, wala pong password na. Ganyan lang. Siyempre, check mo lang yung username ko sa for each. Anong purpose sa password mo? E di pag nalaman lang nalaman no sign up na may kaparehas kang username at saka password, lalagin ko na lang doon. Wala. Pero same logic lang. Wala. JSON tayo. Logic lang parehas. Next po, class. Ulitin ko po, isa-isay niya lang po yung mga data dito. Next na gagawin natin is, kapag po tama po, magpapakita mo siya ng message box that show, sasabihin po nating login. Sige po, ano next? Sige po, lagay natin dito, invalid username or password. Kaso, magkakaproblema tayo dito. Kasi nga, isa-isa hindi check eh. Kunwari class, pang 1,000 index to. So, gagawin niya, puro piprint niya. Invalid password, invalid password, invalid password, invalid password. Hanggang sumabot siya ng 1,000 index. Doon niya pala ipiprint yung login. Ayaw niya maniwala? Sige. Copy-paste natin to, no? Lagay natin to sa last index. Pangilang index to? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pang 8 index. Ibig sabihin, magpapakita siya ng message box that show na invalid username password dito. Ganon din dito, hanggang sa makarating siya dito. Ayaw niyo maniwala? Sige, try natin. Na? Ba't nag-error? User. Ay, binura ko pala. Saan napunta? Yun. Subukan natin na. Admin. Lagay po natin admin, tapos 1, 2, 3, login. O yan. Mag-error siya kasi ang sinabi. Ay, sorry, nag-error pala. Balikan lang natin yung file. Oo nga eh. May additional line pa daw siya. Ginulo nyo kasi. Yan, okay na yan. Subukan natin. Login natin siya. Sorry. Admin. 1, 2, 3. Login. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, doon pala siya magla-login. Kasi, class, yung logic doon, inisa-isa niya pa to. Ito yung nahanap natin. Bukan natin, no? Pag-next natin, no? Admin. 1, 2, 3. Oh, X, 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 X. Kasi nga naka for each. Oh. Ito, login na to for sure. Nagigets nyo? Sir, paano gawin yon? There is mo yung else. Parang walang problema. Wala ka nagpiprint na error eh. Oh, lagay nyo, admin. Tapos 1, 2, 3. Oh.
Pero pag invalid password, ito naman yung problema natin. Hindi niya pinipilit invalid password. Kasi wala tayong message eh. Di ba? Ganun lang kadali. Alisin mo lang para hindi mo tambakan. Sir, saan naman natin ito ilalagay? O else natin, no? Sige po. Ilalabas lang po natin siya sa for each. Okay. Next. O, lagay natin na admin. 1, 2, 3. O, login. Kaso, magpiprint pa siya ng invalid username or password. Kahit tama. Pero at least class, nasolusyonan na yung invalid username or password. Oh. So next na gagawin naman natin class, i-return lang natin. Wala tayong i-return. Ganyan lang. Subukan lang natin, no? Admin, 1, 2, 3, 4, 5. Oh. Pag tama po, admin 1, 4, 3. Oh. Basic lang, no? Oh, pwede na kayo mag-code sa harap-harap, isa-isa. Finals na ngayon. Next. Tapos na tayo sa login. Meron na tayo. Class, wala pa nga dyan yung database eh. Pero mas madali yung database. Dito kasi yung logic ina-apply natin. Para for loop. Tapos kada index. Oh. Next class, create tayo ng bagong form dito. So right click po, tapos add, then form. Ito na class, add po tayo dito. Start position, center. Tapos class, next. Kapag return po, lalagay po natin is form 2 equals new form 2. As it is, yung ginawa lang natin dati. Tapos class, ang gagawin natin is this dot height. Sumusa yung this dot close. Sorry, dito pala sa taas. Hindi yan mariread. Return po. Kung naalala nyo lang yung return 0, i-end na niya yung program. Next, ayun o, nag-grace po siya dito. Dapat po sa taas po ng return. Next, form 2 dot show. Huwag niyo po i-show dialog. Magkaiba po yung dialog. Gets ba? Alam mo yung pag nagbukas ka ng another window tapos pag pinindot mo yung parent window, di mo mapindot unless i-exit mo yung main window. So sabihin po natin, admin, tas 1, 2, 3, login. Next, walang break dito. Tapusin natin to. Next po, design na po natin si form 2 class. Gawin po natin parang Gcash, pero galing 80s. O, lagay lang po tayo. Search natin dito, label. Wow, galing ha. Welcome to Gcash. Hindi po. Diyan nyo po ipiprint po yung pangalan ni user tsaka yung balance niya. So, lagay po natin dito na LBL, user. Tapos po, next class, copy-paste. Paste po natin dito sa baba. Lagay po natin dito, LBL, balance. Wala pa nga tayo kalahati. Nagagets nyo, class? Nagagets nyo? So, proceed lang po kayo sa login. Tapos, double-click lang po natin itong form 2 class. Si form 2 po, ay i-accept niya lang. Sabihin natin, no? Gagamit po tayo ng parameter, which is constructor. Bago learnings, constructor, no? Sir, ano po yung constructor? Lagay po natin, no? String, username. String, password. Tapos po, double, balance. Sir, saan manggagaling po yung data? Dito po kay form 1. Form 2, form 1. Sir, paano yun? Ipapasok po natin dito, class, yung ready na kayo? Sige. Class, ulit. Ipapasok na po natin yung username, tapos po password, at saka yung balance. Sir, paano yon? Diba dito sa login class, double click lang natin. Isa-isahin po natin dito, string, username, or pass, bal. Tama. So, ang gagawin natin class,
Ang gagawin natin, class, to, yung user pass at saka yung balance na yan, ilalagay po natin dito. User pass bal. Nagigets nyo? Nagigets ba? So, sir, saan po, di ba ito class form 1 to? Si form 1, ipapasa po natin yung values ni user, pass, tsaka val, papunta po kay form 2. Ito siya. Nagigets? Ulitin natin from the start. Ulit. Di ba class, dito po sa for each, ilalagay nyo po yung user, pass, tsaka balance. Ibig sabihin po, ito pong username, password, tsaka balance, dito po siya mapupunta. Pero kapag tama po, kunwari ito yung tumama, username, which is admin, then 1, 2, 3, tas 10,000, ilalagay niya po dito. Tapos po, lahat po ng data, which is yung user, ito po siya, tas pass, balance, lahat, bibigay po natin siya kay form 2. Ibig sabihin yung data, mapupunta po siya galing kay form 1, papuntang form 2. Ipapasa lang natin. So, dito na tayo sa form 2 class. So, ibig sabihin, class, username, password, tsaka balance, galing po siya dito kay user, pass, tsaka balance. So, ito na po siya. Next, lagay lang po tayo ng string user is equal po kay username. Tapos po, string pass is equal po kay password. Then next po, class, double val is equal po kay balance. Easy. Nagde-declare ka lang ulit. Basic lang, no? Text po, class. Ka-initialize, ibig sabihin po, karan po ni form 2. Ang gagawin niya is LBL balance po, that text is equal po siya sa, sorry, ayaw talaga. Is equal po siya kay val. Siyempre po, that text yan. I-convert po natin yan to string. So, open and close parenthesis. Sir, subukan mo nga kung tama. Sige, admin. So, 1, 2, 3. Pwede may 10,000 na tayo dito. Sir, ang liit naman, di namin ma-appreciate eh. Sige, palakihin natin. Palakihin natin, no? Yan. Gawin natin 14. Yan. Ito din. So, ganun lang din po yung logic dito, class. Nakikita nyo dito yung label 1. O, lagay natin LBL user, di ba? Tapos, ka-initiate po, gagawin natin LBL user that text is equal po siya kay username. Ay, sorry. Pero pwede din username. Pero sige, user. Okay. Wala lang. Gusto ko lang kayo paikutin. Okay, di yan, admin. Kaso class, nakakabitin naman admin. Ano gagawin ko kay admin? So, lalagay tayo ng welcome. So, concatenate lang natin. Ayan, plus. Kaya nga 1 plus 1, 11 eh. So, admin. That's 1, 2, 3. Oh. Sir, di po naka-center. Marty kasi kami eh. Sige. Oh, minus ka, sir. Di naka-gitna. Oh, admin. 1, 2, 3. Oh. Nagagats nyo? Yan nyo na. Kayo na lang ma-minus ko. Sige, gawa tayo ng account for Melvin. Melvin. Tapos 1, 2, 3, 4, 5. Lag. Ay, sorry. Invalid username or password. Alis, gumagana. O, sign up. O, lag. Ay, nabura. Melvin. 1, 2, 3, 4, 5. Nilagay ko, tapos nagtaka pa ako. No? Welcome, Melvin. O, tapos na tayo. Next. Pay bills. Anong break? Wala pa tayo sa oras. Late pa ka kayo ng 15 minutos. I mean, 16 minutes to be precise. Ne? Wala, marami na kayo eh. Next! Gawa tayo ng button. Okay po natin dito. Bagalan natin. Medyo napabilis ako eh. Yan. Drag and drop. Lagay po tayo dito. Pay bill. Ay, hindi pwede. Masyado pambaga.
Masyado pang maaga. Tsaka anong break? Next. Class, makinig. Right click. Add. Add po tayo ng bagong form. Naku, pag napag-isipan kong isa-isa kayo magkukode sa harap, baka maisip ko yun ha. Pag konti lang nakikinig, isa-isa magkukode sa harap. Okay lang yan. May sasend naman ako sa iyo recordings. Next po. Class, Form 3. Siyempre, Form 3. Di ba yan yung pinaggagawa nyo? Hanggang Form 10. 10. Siyempre, isa-isahin natin. Pay bills, withdraw, deposit. Para hindi nyo sabi sa akin, sir, di mo naman tinuro to, sir. O, tambakan ko kayo lesson. Ha? Gagawin ko yung midterm nyo, no? Ay, yung finals nyo, pero walang design. Oh, kinda. Pero alis tinuro ko. Para walang reklamo sa inyo. Gets? Kaya talaga, ipapagawa ko, alam ko tinuro ko. Kaya huwag kayo magre-reklamo, no? Hindi ko nakasalanan kung babagsak kayo kasi number 1, magsisend ako ng video. Pangalawa, puro ako GitHub. May ka-gets? Hindi. Video. Ayaw. Copy-paste ang gagawin nyo dun eh. Gusto ko magtyaga kayo mag-type. Send mo lang sa screenshot, sir. Hindi, may video naman. I-copy nyo na sa video. Sige, babaguhin ko yung font nito. Kayo bala. Ano nyo masisend din sa messenger? May limit yung storage. Pag na-invento na yung YouTube. Pag na-invento na yung YouTube, doon ko i-upload. Nasaan ko yung link? O kaya yung Google Drive, no? Kaso, nakikita ko problema sa Google Drive, babagal yung video dun eh. Telegram. Sige, YouTube na lang. Pass, promise. Yung matututunan nyo dito sa Compog True. Computer Programming 2, pag-aaralan nyo hanggang 4th year. Kasi puro kay database hanggang 4th year. Hindi ako IT eh. CP ako. Next! Diba? Yung web 1.0, puro may ginagawa sa IT era. Next! Wala kami IT era eh. Next po, class, pay bill. Kaklik po natin yan. Form 3 equals new form 3, open and close parenthesis. Tapos po, class. Sige, next meeting. Isa-isa kayo magkukode sa harap. Yan, para makinig kayo. Kailangan nyo muna takutin ng konti. Next! Next po, pinag-iisipan ko pa kung mag-group presentation kayo or individual. Kasi after this discussion po, may grouping sa talaga, ay meron na kayo group discussion. Gagawa kayo ng system, ide-demo nyo siya. Yes po. Siyempre, para yung mga tinuro ko na may-utilize nyo. Kayo naman, di pa ako papareport. Wala ko sa regular. Ang kaya yung finance na? Ali, activity yun. Class, meron pa tayo lang weeks. Pero kung gusto nyo dagdagan natin, sige. Mas may, kung ayaw nyo naman grouping, sige, mag-discuss ako na mas mahirap na lesson. Tapos gagawa nyo rin na activity yun. Pero alis dito, class, kada group A sa activity lang kayo. Hindi. Simplihan nyo lang yung gawa nyo. Huwag yung pahirapan sarili nyo. Next po. Baka kasi pag pinlay nyo to, puro kayo skip kasi puro daldal ako eh. Next, Form 3. Ang gagawin po natin, class, is Form 3, that show. Tapos po, class, gagawin natin is this, that, hide. Basic lang, no? Kaso, anong papasa natin ulit, class? Username, password, tsaka bal. Hindi yan mawawala.
So class, ang gagawin natin dito is lalabas natin to. Tapos po, class, nag-error yan, di ba? Namumula. Oh, yan, semicolon. 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 Tapos po, alisin lang po natin yung strings. Yan. Kasi class, no, ang gagawin natin dito is itatapon natin to kay form 3. Kasi magpe-paybill tayo. Oh, user, pass, bal. So, ang gagawin natin class dito is user, pass, bal. Next, form 3, double click, form 3, string, username, string, password, double. Anin ko yung password? Malay mo, maglalagay ako ng user authentication dito na kailangan niya muna mag-input ng password para ma-verify yung transaction. Ano lang. Pero gusto ko lang talaga kayo mahirapan. Next! Ano talaga, alis ako, major talaga ako eh. Wala kayong reklamo. Combo box. Oh, combo box class. Naalala nyo pa yan, no? Is ordering system nyo, basic pa yan, no? Na? Next. Edit items, no? Hindi na sisig class. Converge na. PLDT. Tsaka Globe. Oh, Bayantel. Oh, Starlink. Piso Wi-Fi. Mas madali na nga ngayon. Dati naka-ano kayo eh. Naka-switch pa nga kayo. Kaya it else. Diba? Yung code dati, yung 1,000 dati, gawin na lang natin 200. Kuha ba? Di ba sure? Ba't ka mag-if else sa paid bills? Wala naman tayo gagawin doon. Next! Lagay po tayo dito class, label. Sana all may label. Ayaw. Yun. Label. Tapos po, lalagay po natin dito si text box. Ito po si label class. Lagay nyo lang po dito amount. Huwag nyo naman siya ito seryosohin. Madali lang ilalagay ko dito. Amount lang. Yan. Tapos po class, lagay natin dito is txt amount. Basic. Antok ba? Tyson? Hindi ba? So, lagay po tayo ng button. Siyempre, kailangan natin pahabahin kasi nagmaminus sa set kapag hindi mahaba eh. O, yan. Nagagets ba? Dito ko na lalagay resibo. Tinatamad na ako mag-another form eh. Oh, sige. Label na lang, oh. O, receipt. Ay, hindi na. Iano ko na lang. Message box. Tinatamad na ako eh. Kaya nyo na yan. Next. Kasi i-design ko pa pala yung receipt. Naalala ko. Hindi naman mahalaga sa lesson yun eh. Kasi gets nyo naman kung paano i-design yung receipt. Diba? Message box ko na lang. Ready na kaya? So, double click. Meron na tayo dito. String, password, balance. Oh, same logic lang po dito sa taas. Oh, copy paste. Magdi-declare po tayo ng variable sa taas. Huwag kayo malito. Nagdi-declare lang tayo dito, class. Oh. Diba? Tapos dito, class. Paste lang ulit. Buray lang natin. Lagyan natin ng laman. Username. Password. Balance. Tapos po, class, palitan po natin yung text, gawin po natin pay. Siyempre, magbabayad ka. Double click. Lagay lang po natin, no? Mag-create po tayo ng function dito, class. Saan tayo mag-create ng function? Dito po. Lagay natin, no? Void. Pay bills. Open and close parenthesis. Ano ilalagay natin dyan? Huwag na tayo maglagay. Sige. Hindi na. May mas madali pa paraan. Pinapaikot ko lang talaga kayo, no? O, double. Amount. Equals. Double dot parse. txt. Amount. Dot text. Pwede naman ganyan, no, sir? Pwede naman. Pinapahirapan ko lang kayo.
Gets? Ko-convert lang po natin yung double na text amount. Ko-convert lang natin sa double. Gets? From text, from string, ko-convert natin to double. Huwag na kayo kiligin, tatambakan ko kayo. Next po. Tama. If po si balance is greater than or equal to amount and balance is not equal to 0. Bakit, sir? Kasi nilagay mo kung balance mo 5,000, babayaran mo 5,000, okay lang yon. Pero kapag balance mo 0, tapos yung mo, babayaran mo 0, syempre hindi okay yon. Nagagets nyo? Class, ang purpose po nito, class, dapat po, sorry, baliktad. Hindi, pwede na yan. Tama ba? Ano mas malakas? Balance mo o amount? Balance ba? Sorry, ang ganda kasi ng kante. Nadidistract ako. Next! So, i-check na dito, class. Alisin na nga natin to. Nakakalito. I-check lang po natin, class. Ayoko lang kayo pahirapan. Class, i-check lang po natin. Kapag si balance po natin equal or greater than kay amount. So, ang gagawin niya, class, is si balance po is equal po siya kay balance minus amount. Nagigets? Sige. Check natin, message box that show. Print po natin dito si balance. Concatenate bal. Check mo lang natin, practice. Subukan lang natin, Naku, dadaan ako sa maraming login. Admin 1, 2, 3, login, pay bill, tapos may nilagay na ba ako dito? Wala pa. Ulit na naman. Tapos class, yung pay bill, nilagay lang po natin dito kay pay. Yan, pay bills. Next, subukan natin, Admin, 1, 2, 3, login, pay bill, PLDT, 1,000, pay. Kaso hindi lumilitaw. Bakit kaya? Pay ulit. Pay bills. Ba't hindi lumilitaw kasi? Ilan yung amount natin? Magkano? 1,000. Yung balance natin magkano? 10,000. Nilito mo lang ako. Dahil mas malaki yung balance mo. Tyson! Nagtataka ako, walang lumilitaw. Baliktad pala. Ano talaga? 1,000. 9,000 na lang yung balance mo. Sige nga, gawin natin 2,000. 7,000 na lang. 7,000. 0 na dapat. Siyempre magre-reset pa yan kasi di pa natin sinesave. Kaya gagawin natin, magpo-4 each tayo ulit. 4 each. 4 each. Wait lang, bago pala tayo mag-4 each, babasahin muna natin yung laman ng text natin, which is user. Babasahin natin lahat yan. Isa-isa. Hindi nyo na may miss to? Sa weather API nyo? Next. So, gagawin natin, var, JSON file. Is equal po siya sa file. File. Read all text. Babasahin nyo po is si file. Okay, lagay nila natin dito, class, is user.json. Babasahin nyo po ulit to, class. Ayan, si user.json. Next, kabasa po, i-convert po natin, class, si JSON file. So, bago yun, mag-declare muna po tayo ng list. Dynamic. User. Is equal po siya sa new. Tapos, list. Dynamic. Kapag walang laman, open and close parenthesis. The users. Nag-error siya kasi meron ng user dito. Next po. Tapos sa SCCLS nights natin. Next po is si users po is equal po siya kay JSON
Wala pa pala siya, sorry. Import natin. Using newtonsoft.json. Tapos po class, lalagay natin dito user JSON convert dot deserialize list, sorry, dynamic. I-convert po natin si JSON file. So, i-convert po natin si JSON file to list dynamic. Ganun lang kadali. Lalagay po natin siya kay users. For each ulit. For each var credentials in. So, tayo kukuha ng data sa user, syempre. Tapos, class, ang gagawin po natin, if user, if dineclare natin sa task, user is equal po siya kay credentials, tapos username. Sige, huwag na natin lagay yung password. Mas-stress pa kayo eh. So, if nakita na po natin yung username class, kasi po class, may mga balance po kasi niyan each user. So, kunwari ito, username, tapos ito yung balance niya, ito yung babawasan natin. Dito natin save yung data. So, yun lang po. Meron lang po tayong user, kaya pinapasa natin yung form sa user. Gets? Next po. So, meron na po tayo dito mag-check sa user. So, next po gagawin natin, class, is si credentials po na balance, username, is equal lang po siya dito kay val. Yun lang. Sige, subukan po natin, no? Admin, 1, 2, 3. Pay bill, converge, plus 1,000. No, nag-error. Kasi, hindi daw dati pwede i-access yung JSON directly. Kaya nga, class, ang gagawin lang po natin dito is declare lang po tayo dito na string u is equal po siya kay credential username. Tapos ito po, EU lang natin. Semicolon, sorry, dito pala. Subukan lang natin, no? Admin, 1, 2, 3. Okay, tapos pay bill, globe, 1,000, pay. O, 9,000 na lang. Subukan natin. Tingnan natin kung mag-a-apply yung balance natin. 10,000 pa din. Alam nyo kung bakit, class? Alam nyo kung bakit? Burahin nga natin ulit to. Yan. Sign up tayo. Ay, sorry. Admin, 1, 2, 3, sign up. So, class, nag-error tayo dito. Class, hindi niya daw ma-add si user credential dito po kay form 1 kasi blanco. Kaya next na gagawin natin, class, para maalis po kapag blanco is, lalagay po tayo dito, class. So, dito, class, var JSON. Ayan, nakikita nyo, diba? Tapos, i-convert nyo po. Tapos, sabihin po natin, class, if user.length, sinecheck niya po kung gaano karami nasa loob, is greater than po kay 0. Ganyan lang. Kaso, nag-error siya. Kasi po, hindi niya po mabasa. So, para matreat na lang error, imbis na mag-if-else, pwede naman po kayo maglagay dito agad ng data. Nagagets? Nagagets yung last? Kung ito na lang kunin natin. Yan. Tapos subukan lang natin ulit. Admin, 1, 2, 3. Sign up. Tapos log in. Sorry. Check lang natin yung file. Yan. Nandito na po si admin at saka si 1, 2, 3. Subukan lang natin, class. Magbawas ng balance. Admin, 1, 2, 3. Log in. Pay bill. 1,000. O, 9,000 na lang. Exit natin. Tignan natin kung ano magiging problema. Ka-start. Admin. 1, 2, 3. Oh, 10,000 pa din. Alam niyo kung bakit?
Hindi ko tinalam. Kaya hanapin natin yung solusyon. So, punta po tayo sa Form 3 class. Balance natin. Tama naman yung ginamit natin. Val. Piniprint natin yung balance, di ba? Pero dito, dinideclare natin kung saan natin i-edit. Nakukuha. Username. Gets. Wait lang ha. Hanapin ko lang yung error. Daldalan muna kayo. Ba't di niya piniprint? Check ko nga lang kung may laman to. Sige. Pasok naman yung admin. Hindi siya nag-e-edit. Bakit di siya nag-e-edit kay for loop? Tsaka natin kung tama to. Kaya subukan natin yan. Tauso pa din. Bakit kaya? Bakit kaya? Bakit kaya ayaw ba bakit ayaw ko yung ma-declare dito? Alam niyo kung bakit, class? Secret na. Sabihin ko na. Kasi po, di pa natin sinisave yung JSON. Nag-deserialize pa lang tayo. Di pa tayo nagsiserialize. Nagre-read pa lang tayo, class. Pero di pa tayo nagre-write. Nagagets? Next. Ulit. var. New data. Is equal po siya kay JSON. JSON convert, sorry. That. Serialized object. Serialize lang po natin ulit si users. Gets? Pa-serialize natin, class. File dot write all text. Saan po natin ilalagay, class? Sa user dot JSON. Ano po i-write natin sa user dot JSON? Users. Ay, new data pala, sorry. Tapos po, class, new form 2 is equal po kay new form 2. Tapos po, class, ayaw niya pa sa akin. Kailangan niya ng bagong argument. Ito, class, sorry, nakakalimutan ko naman eh. Ay, ito. Ito, class, So, ilalagay na lang natin, class, dito. Ito ulit, string, user, pass, tsaka val. Lagay nyo lang dito. User, pass, val. Ayan. Start natin. Tapos, admin, 1, 2, 3, login, pay bill, globe, 1,000. Okay. Kaya mag-close. Isa pa. Kaya mag-close. Sorry. This dot hide. Tapos po, form 2 dot show. Tignan natin kung mag-a-apply yung mga binawas natin kanina, no? Admin, wait. Buray na natin to. Pan-debug lang yan. So, admin, tas 1, 2, 3. Login, okay. Pay bill. Converge, 8,000. Pay. Sir!
Palagin niya ulit kung legit. Admin. 1, 2, 3. Login. Oh. Pag-bike ka nga. Oh. Sir. Sige mamaya. Sir, pwede ba pa-access yung ibang account? Melvin. 1, 2, 3. Ayaw. 4, 5. Oh. Magbayad tayo, no? 10,000 ulit. Oh, 0. Isa pa. Piso. Oh, wala siyang ginagawa. So, next na gagawin natin, class, nasa yung if-else sa ano. Ito, lagay lang po tayo ng else. Hindi pa tapos yan. Message box. That show. Lagay po natin, insufficient. Balance. Tapos po, class, dito, no? Ilalagay po natin is message box, that show, payment, complete. Nice. Complete. Yan. Admin. 1, 2, 3. Walang laman. Check natin, no? Subukan natin magbayad. Globe. 1,000. Oh, sufficient balance. Eh, maglalagay tayo ng bagong ano niyan, which is deposit. Siyempre, meron pa tayo isang oras. Sulitin natin ulit yung tuition nyo. Admin! Ay, sorry! Melvin! 1, 2, 3. Login. Ay, 4, 5 pala. Alis gumagala system natin. Pay bill. O, converge. Amount. 10,000. O, insufficient. O, gawin natin 1,000. Sufficient pa din. Ano ang pera to? Kano lang pera mo, Melvin? Paano mag-a-add? Oo, papakita ko. Ay, 0 na pala. Pagkari, class. Hacker ako, no? Lagyan natin maraming pera si Melvin. Ano tawag dyan? Lucky patch. Lucky patch. Gcash mode. Pwede na mag-hack ng Gcash, no? Malay nyo, no? Si Gcash, naka-JSON lang siya, no? Gayong masa. Melvin! 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 0 pa din. Oh, si admin. Admin, 1, 2, 3. Bayad tayo, no? 10,000. Pay. Oh. So, class, kung makikita nyo dito, bubuksan natin yung file. Oh, nandito po yung balance natin. Nakasave na siya. Next, deposit. Sulitin nga natin. Sulitin natin. Next po, pay bill. Duplicate lang natin yan. Bigyan natin ng kapatid. Deposit. So, deposit po, syempre, bagong form na naman. Add po tayo, class. Form. Tapos po, lagay natin yan. Enter. Yep. Text box. Lagay po natin dito sa taas, label. How much daw? Hindi, joke lang. Amount. Lakihin natin. Baka ma-minus tayo eh. Sino kaya yun? Sorry. Huwag kayo mag-alala, class. Yung mga spectator, kada group presentation, i-grade nyo yung magre-report. Pwede naman individual kung gusto nyo. Pwede nyo i-minus yung design nila, pwede nyo ano. Huwag kayo mag-alala, class.
Hindi nyo kailangan lagyan ng pangalan. Ano lang, low-key lang dapat eh. Low-key lang kung sinong boboto. Wala sa mga alam. Or class. O kaya, ito na lang. Gagawa na lang ako. Class, gagawa na lang ako ng website kung saan i-access nyo yun doon kay boboto. Wala yung mga names at Telegram. Siyempre. Magdala ka ng mga Telegram. Pero joke lang. Pagpapili lang tayo. Next! Button! Patapos na tayo, promise. Na-discuss ko na yung pay-bills, no? Yung logic ng withdraw, parehas lang. Oh, yung deposit, syempre hindi. Pa-plus lang. Oh, sige, gawin mo dito. Pagpa-plus lang. Syempre, ganun talaga magpa-flash siya. So, deposit class, palitan natin to, ano? Hindi tayo magka-copy-paste. Sulitin natin yung tuition nyo. Para hindi nyo sabihin, sayang tuition. So, lagay natin class, TXT amount. Para yung pangarap ni Eliza matupad na, pagiging web developer. Tuparin natin pangarap ni Eliza para maging web developer. Di kayo makarelate no kasi di yung pinanood. Next, deposit. Next mo, lalagay natin using newtonsoft.json. Ang newtonsoft class, ang requirement lang po natin dito is, as usual, string username, string val. O, sige, double na natin. Tapos po class, lagay natin string user, tapos po double balance. Tapos po class, lagay natin dito user is equal po kay username. Then val po, val natin is equal po kay balance. Nakukuha. Next po. Lalagay lang po tayo dito ng string file underscore name is equal po siya kay user.json kasi yan naman lagi ang ina-access natin, class. Next, void deposit. Lagay po tayo dito ng double amount. So dito, class, ang gagawin natin is kukunin po natin yung mga list. Ito po, kukunin natin. Kaya ang gagawin muna natin, class, is magde-declare po tayo ng list dynamic paulit-ulit. User is equal po kay, users is equal po siya kay new list dynamic. Tapos po, class, var JSON file is equal po siya kay JSON convert dot deserialize object. Ko-convert po natin siya sa list na dynamic po yung data type niya. Ano po yung kukunin natin, class? Yung file underscore name. Tapos po, meron na po tayong JSON file na na-deserialize. Kaya gagawin natin, class, is hindi na lang natin diretsuin. Users. Ayan, na-diretso na. Next po, class, for each ulit. For each var credentials in users. Tapos po lagay natin is string u is equal po siya sa credentials. Tapos po username. The next is if u po is equal po siya kay users. User lang pala. Then ang gagawin niya, class, is yung credential na balance is equal po siya kay credential na balance. Siyempre, kukunin muna natin yung credential balance, no? Tsaka natin i-add. Plus natin sa
amount. Yun lang. Pag okay na po, sasabihin natin na message box that show. Deposit complete. Wow. Tapos class, again. Ano form yun? Form 2. Form 2 is equals po sa new form 2. Then, ang kailangan po ni form 2 is user. Anong password? Lagyan natin ng blank. Pwede na yan. Tsaka yung credential balance. Tapos next, this dot hide. Tapos po, form 2 dot show. Class, di pa tapos yan, no? Di pa natin to nara-write sa JSON file natin. So, ang gagawin natin, class, is yung credentials po natin. So, si users po natin, i-convert po natin siya kay var JSON file. So, is equal po siya sa JSON convert dot serialized object. I-convert natin class si users. Nagigets nyo? Next po, pag na-convert na po si users, kinonvert natin si users to JSON file, gagawin po natin is file dot write all text. I-write po natin lahat ng text kay file underscore name. Tapos po, users. Yan na. Subukan natin. Lo, nag-error. Sorry, JSON file pala. Admin 1, 2, 3. Login. Deposit. Sir, di gumagana. Paano ba yan? Malagay tayo ng function law. Form 2. So yun, form 2. Wow. So gagawin po natin is form. Is equals po sa new form 4. Tapos po kailangan sa form 4 class, isilalagay po natin si user, pass, tsaka balance. O kaya si user lang pala, sorry. User tsaka val. Yun lang. Tapos po class, this dot hide, then form 4 dot show. Basic lang, no? Basic lang, no, class? Mas madali pa to kaysa sa math. Deposit. At tayo, piso. Ay, gumana. Ba't kaya? Deposit. Di pa tayo uwi. Kalahati pa lang tayo. De-design pa natin. I-call natin si deposit class. Ipasok natin to. Tapos, lagay natin dito si txt amount.text. I-convert po natin yan to double. Okay, lalagay po natin double.parse. Yan, the semicolon. Tapos ang problema. Admin. 1, 2, 3. Sir, kulang ng N, sir. Sige. Deposit. 1, 2, 3. Oh, nag-error kasi. Undefined value path. Line 1 position. Oh, maganda yun. Ba't ba yung users? Tama, user.json. Dito, user.json. Pero ba't di niya inano? Hindi, gagawin ko na lang. Ganito. Ah, sorry. Hindi ko pala ni-read. Var JSON is equal po siya sa file dot read all text. Babasahin niya po si file underscore name. Tapos po class, ito po ilalagay natin kay deserialize. Sira natin.
Admin, yung second year na Jason, siya may pakana nito. Ay. Deposit. 1,000. Oh, deposit complete. Ay, gumana. Ay, sumasakit ulo ko. Sige, double that bars. Yan, subukan lang natin. Ayaw kasi gumana dahil kay Melvin eh. Deposit. Wala pa. Sige, ganito lang. Ganito lang. Sa tayo nag-add? Okay. Sige. Double balls. Ay. Yan lang. Kaya po, class. Tapos next. Pwede rin siya. Nararamdaman ko na. Ito. Oh! Miss, kumana. Miss, kumana. Yes! Deposit. Exit mo na. Oh, diba? 1E plus 25, baby. 25E. Admin. 1, 2, 3. Log in. Oh. Pay bill. Siyempre, mabayad tayo sa Meralco. Ay, wala pa naman. Sige. Ay. Basta yun eh. Sabay tanong pa kayo. Ganun lang kadali.